Good morning po sa atin lahat. Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng Diyos muli ng panibagong lakas at panibagong umaga upang mag-umpisa muli sa araw na ito. At sa iba na papasok po sa kanilang mga work, ay kayo po pagpalain ng Panginoon. At good morning din po sa lahat ng mga FIBA pastors po na naka-tune in ngayong umaga sa Salita ng Buhay. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy po ang ating mission nito upang to uplift all of us, especially para makatulong po sa ating spiritual life. Amen. At salamat po sa Panginoon. We are so blessed that tayo po ay nakapag ano po ng ating Victory Sunday kahapon. Amen. Praise the Lord. Dahil tayo po ay nakapag-celebrate ng ating Resurrection Sunday. Salamat po sa Panginoon dahil siya po ay totoong Diyos na buhay at talagang ating pinaglilingkuran na hanggang sa ating huling hininga tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. At happy birthday po sa lahat ng may mga birthday po ngayong araw na ito. Na po kayo po ay pagpalain at sa mga nag-celebrate ng kanilang anniversary ay wedding anniversary po ay ako po ay nakikibati po sa inyo ng wedding anniversary po. Sige po, hindi na po tayo magpapakatagal mga minamahal. Ano po, alam ko po, excited na kayo na tayo mag-alasta ng Panginoon. At sige po, kung po inyong samahan sa salita ng Panginoon, let's open our Bible sa Book of Psalms chapter 2 verse 10 to 12. Sige po, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po ng Bible dito, "Be wise now therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way when his wrath is kindled. But a little blessed are all they that put their trust in Him." Kaya tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos ng buhay. Panginoong Diyos ang manana sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, ni Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat muli sa panibagong araw na pinagkaloob ni Lord sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan ng pangatawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay inyong ginising muli upang kami po ay umarap, Panginoon, sa panibagong activities, Lord, namin this morning. I-bless you, O Lord, na nawa po, Panginoon, samahan niyo, Lord, kami through all the day, Panginoon, and through all this week, Panginoon. We claim na kay Lord ang siya mangunat magabay at yung inyong protection ay nasa amin, Panginoon. At your loving hands, Panginoon, ay nasa bawat sa pagalingin nyo rin, Lord, ang mga may karamdaman. Bigyan nyo, Lord, sila ng kagalingan. Ang kanilang mga gamot na iniinom, Panginoon. Yung mga may nagme-maintenance, Panginoon, kay Lord ang mag-bless, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa buhay na wala hanggan, na ito po ay aming natama sa Panginoon mula nung kami po ay tumanggap sa inyo bilang aming tagapagligtas. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nawa po, Panginoon, ito ay aming pagbulay-bulayan, ay mabigay sa amin ito na encouragement na lalo kami magpatuloy, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya bilang anak ninyo. Sa Panginoon Kristo Jesus, na Mesaya ng Israel. Amen. Kaya topic ko po this morning is about let us be wise. Amen. Bilang anak ng Panginoon, gusto ng Panginoon na tayo pala ay maging matalino according sa verse 10. Psalms 2 verse 10, be wise. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, tayo po ay, ang gusto ng instruction ng Panginoon, ng God the Father, our Heavenly Father, our Creator, wants us to be filled with knowledge and wisdom. Yan po ang design nyo na ng Panginoon eh. Yan ang design ng Diyos sa tao according sa Proverbs 1 verse 7. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Tandaan po natin mga minamahal, ang gusto ng Panginoon, ang disenyo ng Diyos sa bawat tao. Amen? Especially Kristiyano tayo, tumanggap tayo kay Jesus Christ, tayo po ay nanampalataya na siya po ay namatay sa krus sa Kalbaryo, at sa pangatlong araw siya po ay nabuhay muli. Amen? At salamat sa Panginoon dahil naunawaan po natin yan. Ang gusto ng Panginoon ay maintindihan natin na lahat tayo bilang anak ng Diyos, gusto ng Diyos maging matalino tayo. Amen? Let us be wise. Okay, number 1, paano tayo magiging wise? Okay, according sa verse 10, balikan natin to. Be wise now therefore, O ye kings. Be instructed, ye judges of the earth. Amen. Number 1 point ko, na-obserbahan ko po mga minamahal. Let us be wise through study. Amen. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos dahil mayroong tao na nagtsatsaga sa atin. Nung tayo po ay bago mananampalataya, mayroong nag-discipleship sa iyo. That's why you should study to be wise to this word. Amen. Kaya gaining wisdom and instruction by listening and experience. Amen. Kaya tayo po ay magkakaroon tayo ng gain of wisdom, magkakaroon tayo ng gain ng instruction pag marunong po tayong makinig at pinapakinggan natin yung mga eksperyensado. Amen. Kaya tayo gusto ng Panginoon na tayo lahat ay maging wise
sa pamamagitan ng pag-aaral. Amen? Especially sa Word of God. Amen? Kaya salamat po sa mga pastors, salamat po sa mga disciplers, na sila po'y patuloy na nag-aaral. Amen? Tandaan natin po mga minamahal, hindi po madali ang mag-aral, especially sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya dapat po tayo po ay natututo, nakikinig, pinag-aaralan natin kasi wala pong iba di tayo magkaroon ng ginong wisdom pag hindi po tayo nag-aaral. Especially sa mga estudyante po na naka-tune in ngayon dahil bakasyon na, no? Alam ko po yung iba dito sa mga elementary, high school, bakasyon na, pero sa mga college na nag-aaral pa, true wisdom, kailangan mo mag-aral mabuti. Amen? Kaya kung kayo pinag-aaral ng mga magulang ninyo, pagsikapin nyo yan. Kung kayo naman ay Bible student, pagsikap kayo. Okay? Hindi dahil para kay kanino yan, kundi para sa iyo yan. Amen? Sa mga ganun sa mga nagtatrabaho, di ba? Every time, every day is a learning. Amen? Pag may mga bagong set system na kailangan pag-aralan talaga yan, intindihin, unawain. Okay? Kasi tanda natin, kaya importante yung pag-aaral. Amen? Para tayo ay magkaroon ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. Amen po mga minamahal. By observation and practice, we became wise through study. Amen? Sa pamamagitan ng observation, sa mga practices, tayo po ay nagkakaroon ng wisdom po niya. Nagiging wise tayo. Kaya importante po yung importansya po ng ating Sunday school sa mga bata, sa mga adult, okay? Sa Bible studies and discipleship. Kaya dapat po, don't miss them. Especially para sa ating ikalalago sa ating spiritual life, we need to listen. Importansya yan para lalo tayo mag-grow sa Panginoon. Ganun din sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Kailangan natin matutunan ang mga basic sa biyaya ng Panginoon. Amen? Through observation. Amen? Obserba natin. Sa mga gusto mag-aral, mag-drive, di ba? Kaya mayroong mga driving lesson, gusto mag-teacher, may mga course na mga ganyan po, di ba? May mga short courses, di ba? May mga test ng ganyan. Ibig sabihin po, to gain, observe, okay? And especially, practicein natin. Amen? Para ma-obtain natin yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kaya importante po yan. Sa mga teachers, di ba? Sa mga teachers, madalas sila, pag ganitong bakasyon, summer break, meron sila mga special trainings eh. Amen? Ganon din especially sa mga, special tayo in seminars, ganon din sa mga pastors, di ba? Di ba? Madalas tayo, mga pastors, we have equipping ourselves sa mga seminars, sa mga symposium, mga ganyan po, no? To acquire the knowledge, to acquire the experience of others, to observe everything. Siyempre, i-adapt lang naman natin yung anong kailangan natin. Amen? Kaya tayo, salamat po sa Panginoon dahil gusto ng Panginoon, pag-aralan talaga natin lahat ng mga bagay. Amen? Let us be wise. Amen? Let us be wise. Filter natin kung anong kailangan mo para ikaw ay maging matalino. Okay? Tanda natin, ang Diyos, binigyan tayo ng individual na karunungan. Amen? Individual na ability. Tanda natin, ability ni ganito pastor, hindi kayo magkaparayan yan eh. Okay? Pero may same interest kayo. Diyan kayo nagkaka-jive. Diyan kayo nagkakasundo. Bakit? Kasi parehas kayo ng interest. Pero tandaan natin, you cannot compare yourself to another person. Tandaan pa natin yan. Bakit? You are unique. Iiba ka. Iba si Pastor Sam. Iba yung ibang pastor. Iba-iba din yung pastor na senior. Iba rin yung mga ibang pastors na ahead sa atin. Diba po? No? The individual differences. Pero gusto ng Panginoon, by observation and practices, magkakaroon ka ng gaining wisdom. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo po, importante po yan. Now, we need to understand. We need to study very carefully. Especially from the Word of God. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon dahil may pastors na nagtuturo, may mga pastors na nagpipray para sa iyo, na make up yung mind mo sa mga young people, di ba? Na makatulong sa iyo to develop ourselves, especially through study. Amen. Number 2, according sa verse 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Let us be wise. Number 2, let us be wise through service. Amen. Kanina, let us be wise through study. Ngayon, let us be wise through service. Amen. Bakit kailangan natin mag-service? Amen? Bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, kailangan natin i-apply lahat ng ating matutunan. Amen? We
we cannot learn, we cannot practice kung hindi natin susubukan yung lahat ng ating mga pinag-aralan, di ba? Sa mga estudyante, di ba? Especially sa school, di ba? From kindergarten or learning to read, di ba? They start muna mag-ABC hanggang sa makakabasa sila. Di ba? Hanggang sa they know how to write their own. Di ba po? Kaya ganyan po kailangan through service to practices. Amen? Application to study, we should begin on it. Amen? Kaya ibig sabihin po, let us be wise na pamamagitan ng pag-service, especially sa mga gusto magpastor. 'Di ba? Kaya mayroon tayong Bible schooling. 'Di ba? Sa mga lalaki na gusto nagbigay buhay sa Panginoon, ng faithful sa ministry. They going to under school, sa Bible school. After nun, they need to practice what they learn. 'Di ba? Kung ano na pag-aralan nila, what they learn. 'Di ba? Yun ang kailangan nila eh. Application. Amen? Kumbaga, lahat ng turo sa'yo, binigyan ka ng Bible reading, binigyan ka ng paano how to solve-in, pero kung hindi mo lahat practice, hindi mo siya gagamitin, eh, hindi ka magiging ng wisdom. Hindi mo siya ma-experience na, ganito pala yun. Ganito pala yun, napakahirap pala mag-soul-winning. Diba? Ano man, ganun, hindi mo ma-experience kung hindi mo masusubukan. Pero you should enjoy on it. Amen? Through service po, we gain knowledge. Amen? Kaya salamat po sa mga pastors na nagtuturo, di ba? They share all their experiences, di ba? Sa mga senior pastors, talagang tinuturo talaga nila lahat na kanilang may tuturo. Ang kailangan lang sa atin, i-practice mo yung tinuturo nila. Di ba? Puro sila turo ng turo. Gain ka lang ng gain. Aral ka lang ng aral. Pero hindi mo naman pinapractice lahat ng tinuturo sa'yo. Kung baga parang nag-aral ka sa driving school. Di ba? Nag-drive ka, nag-aral ka pero hindi ka nag-practice, di ba? Hindi mo na tansya yung clearance, hindi mo na tansya yung paano lumiko, gumanyan, di ba? Dumaretso ng pagdadrive. Kaya pagdating sa pag nakalimutan mo na, pag sumalang ka ulit, limot mo na. Kasi nga, hindi ka nag-practice, hindi ka nag-serve. Okay? Kaya tayo po, bilang anak ng Panginoon, let us be wise through service. Gawin natin ang ating best. Apply what you learn. Amen? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Each of us, and especially serve the Lord with fear. Lahat natin gagawin sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, sa ating pag-aaral sa ng Panginoon, Word of God, we should always serve the Lord with fear. Diba? Simpleng pagwawalis man lang yan, simpleng pagbubuhat man ng bangkos church, diba? Simpleng pag-alalay sa isang kapatiran na si elder natin na medyo may nararamdaman. That's part of service of the Lord. Amen? And nagkakaroon po tayo dyan ng wisdom. Amen? Tuturuan tayo ng Panginoon dyan. Amen? Ibig sabihin po, serve the Lord with fear. Paglingkuran ng Diyos na mayroong pagkatakot. Okay? Na tayo naglilingkod sa Diyos na, Lord, we are praising you. Na dinala mo po kami dito sa ganitong serbisyo. Salamat po sa talino. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. At especially, salamat po Lord dahil nagigain ko yung talino nung isang nagme-mentor sa akin sa aking spiritual life. Amen? Ganon din sa lahat ng aspeto. Okay? Sa pag-aaral, sa school, sa negosyo, sa trabaho. Okay? We should do our service. Amen? Number 3. According po sa verse 12. Okay? Sabi ng Bible dito, kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are they that put their trust in Him. Sabi po ng Panginoon dito, tayo po, let us be wise through sincerity and submission. Amen? Bilang anak ng Panginoon, dahil ikaw ay nag-aaral, nagigain ka ng knowledge, nagigain ka ng wisdom, you should be learn how to be sincere. Okay? Sincere and submissive. Especially sa mga nagtuturo sa iyo. Huwag mo silang sisigawan. Ba, pambira naman yan. Mas alam ko pa yan. Hindi po. Sa teacher eh. Diba? Mas alam niya yun. Okay? Pwede ka magbigay ng comments. Okay? Pero iba pa rin yung experienceado. Okay po mga minamahal, no? That's why, let us be wise through sincerity. Sincerity tayo. In submission sa authority. Amen? Kung saan man tayo nilagay, doon lang tayo. Amen? At huwag tayong magmamarunong. Okay? Lalo na hindi natin alam. Okay?
kailangan po natin we gain, okay, the knowledge, study, observe, okay, sincerity and submission. Maging submissive po tayo, amen, especially sa church. Okay, alam ko po merong iba dito mas magaling pa sa pastor nila. Okay, pero tandaan mo, pastor yan, hindi mo yan pwedeng lamangan. Okay, yan ang nilagay ng Diyos sa church mo. Okay, alam ko na medyo mas magaling ka pastor mo, bakit hindi ka pagpastor, di ba? Yung mga ganong isipan ba? Tama ba mga minamahal, no? Ang gusto ko lang po mga minamahal, tayo po bilang anak ng Panginoon, dahil tayo po tinuturuan, let's us learn to be sincere and be submissive. Okay? Alam ko po may mga ganong tao, merong sa ibang church, merong mga attorney, may mga police, di ba? May mga ganyan po member dyan eh. Pero tandaan natin, hindi pwede natin anuin ng pastor natin. Okay? Dapat po maging submissive tayo sa authority na binigay ng Panginoon sa pastor, kung saan mang church yan. Amen? Na dapat po tayo, let us be wise. Okay? Na maging submissive tayo. And especially, have a teachable heart and mind to acquire wisdom. Amen? Let us be wise. Have a teachable heart and mind. Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. You cannot be someone kung hindi ka marunong makinig. Okay? Kaya gusto ng Panginoon na kung gusto mo maging somebody balang araw o someone na makilala, okay? You should learn how to be a teachable heart and mind. Amen? Kaya tayo po ay kailangan magkaroon tayo kasi si God nagbibigay siya ng knowledge and wisdom sa bawat pastors eh. Okay? Nagigain ng wisdom and instruction. Ganoon din tayo sa mga nag-uumpisa. Okay? Let us be wise. Amen? Especially sabi ng Panginoon, blessed are they that put their trust in Him. Kaya gusto ng Panginoon, full trust to God alone. Magkaroon tayo ng totoong pagtiwala sa Diyos. Lord, kung saan man ako ngayon, samahan mo ako. Okay po, no? Hindi ako nagmamadali. Hindi ako, walang shortcut in the ministry. Okay, walang shortcut sa pag-success. Okay? May dadaanan, may process po yan. Amen? Let's trust the Lord God. Amen? Hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon, pero balang araw, dahil ikaw na tataga, sumisikap, sumusunod sa prinsipyo ng Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos, binibigyan ka ng talino. Okay? Binibigyan ka ng knowledge. Binibigyan ka ng experience. Kasi pag nalampasan mo lahat ng mga struggles na trials na yan, nasasabi mo sa mga magiging tuturuan mo, magiging estudyante mo, alam mo, kung hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi ako nakinig kay God, wala ako ngayon. Tama po ba mga minamahal, no? Kaya that's why we should always put our trust to God. Amen? Kaya kung wala tayong tiyaga, wala tayong pagsisikap, determination, wala po tayong mga kapatid. Kung walang pastor na nagtiyaga sa isang membro, o walang pastor na nagsikap sa isang mission field, walang church. Amen? Bakit? Kasi pang sarili niya lang naman yung gusto niya. Pero salamat sa Panginoon, nilagay ang pastor doon sa isang lugar na yon. At nanganganak pa yung church na yun. At pinapadala pa kung saan. Amen? That's the part that binibigyan tayo ng Diyos na let us be wise. Amen? Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Yung opportunity ng Diyos, hindi yan mawawala. Okay? Huwag mo lang abusuhin ang opportunity ng Diyos. Let us be wise. Amen? Maging maayos tayo, maging good steward tayo sa lahat ng mga binibigay ng Diyos sa atin, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon, being wise is a gift from God. Amen? Use it to glorify Him and be thankful for the opportunity to use it in our ways and lives. Amen? Kaya tayo po, mga kapatid, ang Diyos binibigyan niya tayo ng gift eh. Yan, ability na meron ka, pagyamanin mo yan. Ipagamit mo yan kay God. Okay? I-share mo yung blessing. I-share mo yung talent mo. Amen? Kaya tayo po, salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay talagang ginagamit tayo ng Panginoon sa kanyang ministry dito po sa Imos. Na po, we train. I pray that the Lord will someone or somebody na makapag ano rin po kami. Praying for us, for our church, na gusto talagang ano rin po, makapag-send out pa po ng mga missionaries came from our church. Amen? Kaya ako po, tinuturuan ko yung mga young people namin dito na they love the missionaries, they love the church, they love the work of God. Kasi yan lang po natin matuturo eh. Amen?
And tinuturo ko po sa kanila kung ano yung mga yung natututunan ko, sinishare ko sa kanila. Amen? Kung ano man yung kailangan nila, na kaya nilang i-improve pa, di mas maganda. Work together for good. Bakit? Kay Jesus Christ pa yun naman ang glorification. Amen? Kaya tandaan po natin, kung nagsama-sama po lahat ng ability, okay, para to improve the church, why not? Amen? Kaya that's why let us be wise sa biyaya ng Panginoon. Gamitin po natin ang ating ability, resources, everything na meron ka to glorify God. And that God gives glorification. Amen po mga minamahal. Nawa po mga minamahal, kayo po ay na-bless sa salita ng Panginoon. Una, let us be wise through study. Let us be wise through service. And let us be wise through sincerity and submission. Amen. Kaya gusto ng Panginoon, ikaw at ako, maging matalino tayo. Amen. Tandaan natin, ang katalinuhan po, hindi po yung nananakaw. Okay? Ang mga bagay sa mundong to, nawawala eh. Pero yung wisdom that the Lord given to you, hindi po yun mawawala. Amen po. Kaya yan po yung ating lagay sa ating puso, isipan, na gawin natin ang ating best sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo po yung manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos sa manang sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac na Jacob, kami po yung nagpupuri, nagpasalamat muli sa inyo. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami po yung nakapag-aral ng inyong salita. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat Panginoon sa mga salita ninyo na binigay sa amin, na ito po ay encouragement sa amin na kami po ay maging matalino Panginoon. Na kailangan Lord namin mag-aral ng mabuti, obserbahan Lord namin ang lahat mga experience po ng ibang tao na alam po namin na applicable sa amin, ito po ay kunin namin. I-bless you rin O Lord na kami po ay magkaroon ng pagkakaisa sa aming simbahan, na kami po ay patuloy na magpapalakasan at i-share Lord namin ang aming knowledge, ang aming experience, ang aming natututunan sa lahat ng may mga kanasasakupan sa church, Panginoon. I-bless you, O Lord, ang araw na to. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay ang Diyos namin na nabibigay ng katalinuhan sa bawat isa. And Lord God, we pray na bigyan niyo, Lord, kami ng kalusugan, kalakasan na nagmumula, Lord, sa inyo. I-bless you, O Lord, ang mga gagawin, Lord, this whole week. Na po, Panginoon, kami po inyong samahan, kami po inyong bigyan ng lakas, Panginoon, palagi. At sa aming mga endeavors, Panginoon, na pinagdadaan, Lord, ng bawat isa, malaki man o maliit, Lord, sila po inyong samahan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita namin na pag-aaralan ngayong umaga about na let us be wise. Kaya binabalik ko po paport pasalamat sa matamis sa panig Kristo Jesus sa Misaya ng Israel. Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras, no? Sa inyong minuto na pinagkaloob ngayong umagang ito. No? Nawa po kayo pagpapalain ng Panginoon at nawa po wag po kayo magsawa na makinig sa salita ng buhay. Amen. Ito po ay gawain po ng Panginoon to uplift our spiritual life towards to God. And salamat po sa mga FIBA pastors na naka-tune in po, no? Kay Pastor Joe, salamat po na ako po ay nabigyan ng schedule muli sa salita ng buhay. Amen. Salamat din po sa mga lahat ng mga members ng churches na naka-tune in. Amen. Ingat po sa work nyo at nawa po tayo po magkasama-sama muli sa mga susunod na araw. And God bless. Ingat po kayo palagi.